Magandang araw mga kababayan. So pag-usapan naman natin itong lumalakas na panawagan sa ating Vice President na si Sara Duterte na mag-resign na dapat daw bilang DepEd Secretary. Dahil nga dito sa nangyaring interview itong mga nakaraang araw ni First Lady Lisa Marcos kay Kato Nying sa kanyang YouTube channel, na kung saan sinabi ni First Lady na bad shot siya kay Vice President Sara Duterte. At dahil nga dun sa mga nangyari na kung saan itong pamilya kasi ni Vice President at itong mga DDS, itong mga rally-rally nila ay puro paninira ang mga laman at kung ano-anong mga akusasyon na hindi naman napapatunayan, at lalo na rin itong sila Tatay Digong tsaka yung mga kapatid ni Vice President na si Basti tsaka si Pulong, na kung saan dami-dami ng pinagsasabi, tinawag na bangag, tinawag na nag-a-addict daw, weak leader, iyakin, at kung ano-ano pa ang ating President PBBM, na para sa akin kalabisan na yun, at saka yung pang panawagan nila na mag-resign na daw. Ngayon, kaya nabatchat daw si First Lady kasi nga itong si Vice President Sara Duterte pumupunta dun sa mga rally na yun. Kahit naman sino nga naman, kahit kung yung asawa mo nga naman wala namang ginagawang masama, tutusin pagtatanggol ka naman kasi Vice President ka niya. Kaso ginagawa mo, pumupunta ka pa dun sa mga rally na yun na gustong pabagsakin ang yung presidente. Yun lang naman ang sinabi ni Madam First Lady doon. Kaya naiintindihan ko. Siyempre, asawa niya yung binabalasubas sa mga rally na yun. Tinawag pang prayer rally, pero hindi naman prayer rally ang nangyari. Di ba? Kaya yun, kaya kung nababalitaan nyo, ang dami ng mga local officials, sila na mismo ang mga nagsasabi at nananawagan na kung pwede, out of delicadeza, mag-resign na lang si VP Sara. Sa tingin nyo, dapat bang mag-resign si VP Sara bilang DepEd Secretary? Sa akin kasi, ang hindi malinaw sa akin kay VP Sara, nung kampanya pa lang, lagi-lagi niyang sinasabi na protektahan natin si BBM. So alam ko doon, parang alam kong may alam siya na maraming gagawa ng mga hindi kanais-nais para babagsakin siya at para hindi manalo. Pero nung nanalo na silang dalawa, ngayon hindi ko na narinig si VP Sara na nagsasabi ng ganun O kaya kahit man lang sana sa lahat ng mga nangyari, hindi ko siya narinig na ang problema kasi sa kanya, puro siya no comment. Di ba? Mga kababayan, puro siya no comment, which is para sa akin, bakit ganun? Lalo na sa mga issue na kailangan namang magkomento ka, no comment ang sagot mo. Yung mga iba na hindi ka dapat mag-comment, ang dami-dami niyang sinasabi. Kaya, yun, hindi ko pa kasi siya narinig na pagkatapos ng eleksyon na kahit banggitin sana niya yun, di ba? Dahil sa lahat ng mga nangyari, yung sabihin niya, kahit anuman ang mga pinagsasabi ng tatay ko, ng mga kapatid ko, o ng mga DDS dyan, lahat ng mga sinabi na doon hindi ako sumasang-ayon at hindi ako sumasama sa panawagan na ibagsak natin ang gobyernong ito. Dapat magganon siya ng statement. Wala siyang sinabi, hindi siya nagsasabi ng ganon Or okay lang kahit no comment pa rin sana siya, pero sana hindi sana siya
uma-attend dyan sa mga hearing na yan. Hindi mahirap kasi pagka ganyan, wala kang sinasabi pero uma-attend ka, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin gusto mo rin. Which is hindi siya magandang tingnan kasi nga ikaw ang vice president. So kung halimbawa bumagsak si PBBM at nawala sa pwesto, ibig sabihin kasi nun ikaw ang papalit. So ibig sabihin nun gusto mo na ikaw na ang pumalit. Hindi ka rin makapag-antay sa 2028, ganun ba yun? So yun yung mga tanong kasi. Tapos yung sinasabi lang, mag-resign ka na lang na DepEd Secretary kasi parang hindi ka naman malinaw, parang kukontra-kontra ka rin lang naman ata, hindi mag-all out ka na. Yung ganyan siguro yung gusto nilang sabihin, mag-all out ka na, mag-resign ka na as DepEd Secretary, yung paggawin mo, ganyan, parang at least kung wala ka na sa gabinete ni PBBM, wala ka na sa mga cabinet meeting, ganyan, pwede ka nang mag-all out na kumontra sa administrasyon ni PBBM gaya ng ginagawa ng tatay mo na si Tatay Digong at saka ng mga kapatid mo. Diba? Tsaka yung mga kalyado mo, yan sila Harry Roque. Yan, pwede na kayong mag-all out. Para at least sigurado na ang lahat na isa ka na sa mga oposisyon talaga. Hindi yung andyan ka nga sa gabinete na hindi natin maintindihan kung sumusuporta ka ba o kumukontra ka ba sa gobyerno ni PBBM. Yun ang malabo dyan eh. Kaya yung sinasabi ng iba na mamangka sa dalawang ilog. Yun ang problema dyan. Pero yan, sa panawagan niya panawagan nga nila na mag-resign, ang gusto ko lang din tanungin, ano na, sa mga DDS, ano na bang nagawa ni Vice President Sara sa Department of Education? Una, yung issue ng, kung maalala niyo yung laptop, yung bago mag-transition, yung panahon ni Tatay Digong, yung binili nila na laptop na pagkamahal-mahal ng presyo, 60,000 ba yun o 80,000 ang isa? Tapos, kung bibilin pala sa labas, ang presyo lang ni wala pang 30,000, wala pang 30,000. Dinoble ang presyo ng isang laptop. Ano nangyari doon? Asan napunta yung pera? Bakit ganun ang presyo? 'Di ba? Nasagot na ba yun? Wala pa eh. Hindi pa nasolusyonan yun eh. Yun, although panahon yun ng tatay niya, Tatay Digong, pero bago yun, yung transition na papalitan na ni PBBM si Tatay Digong. Ikaw yung nilagay na DepEd Secretary. O ano na pong nagawa natin diyan? Parang wala akong nabalitaan eh. Pangalawa, itong lumabas na 19,000 na mga ghost students, mga multong estudyante na pinupondohan ng gobyerno, sinusustentuhan ng gobyerno ang pag-aaral nila. Na yun pala, non-existing. Diba? Puro ghost pala, wala palang estudyanteng ganun. 19,000. So, ano nang nangyari dyan? Diba? Kalaki-laking pera yan. Saan na napunta na naman yan? Yan, hindi pa nasasagot yan. Pangatlo, diba yung nangyaring PESA, yung sukatan ng katalinuhan ng mga estudyante natin na, di ba, out of 70 plus countries, nasa top 5 tayo sa pinakababa, na pinakamahihina ang kokote, pinakamahina ang coconut shell. Ano nang mga plano natin dyan? Anong mga programa natin dyan? Anong action natin dyan para maiangat naman yung antas ng ating edukasyon dito sa Pilipinas? Yan. Diba? Anong programa ng Vice President natin dyan?
Kasi ako wala akong makita eh. Ngayon, tinatanong ko yung mga DDS dyan na ano ba? Ano bang mga solusyon niya dyan? Kasi wala akong alam talaga. Ano na bang nagawa niya? Ang alam ko lang yung syempre yung nagpagawa siya ng mga eskwelahan, mga classroom, nag-renovate siya ng mga classroom. Kahit sino namang administrasyon ginagawa yan. Diba? Kahit sinong administrasyon man yan, kay Tatay Digong man yan, kay Noynoy Aquino, Gloria, lahat ginagawa yan. Normal lang yan eh. Pero, di ba? Yun lang yung tanong ko doon. So, kayo ba? Ano bang gusto nyo? Mag-resign na rin ba si Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary? Comment down below. Magandang araw.